10 peso per 10 kilo. peso per kilo. So, if you wanted to buy... In Philippines, 90 peso per per kg. kilo, yes. 10 peso. 10 peso per kilo, guys. So, if you wanted to go and survive for the next... How many kilo of potato we need to Solar panel survive? for us. It produces electricity, and then we use this electricity for house. And then whatever leftover electricity that we don't use, that can be sold to government, and then government pay for that electricity to us. So it's another extra income if you have this solar panel. And then for the water, Paparating na si Mommy. Kulay lido. Binda. महिला ने कहा Lao bata. Oh, at labadabing dache. Kaya timang gay lido. Kaya ket karpar. So, meron silang kinuhang lady finger sa farm, guys. So, libre lang yan. Wala kaming binayad dyan. So, mamaya, sasabihin ko sa inyo yung cost of living dito sa India para malaman nyo and magkaroon kayo ng idea kung magkano ba yung ginagastos namin every month. Hello! Where did you go? to get lady finger for you. Oh, I am Look, telling so many. them. But it was very wetland. Uh-uh. They just watered the plant, Uh-uh. so it was very dirty. That's why we Hard didn't to get walk. it more. Yeah. Okay. Or else this will be full, no? This is already more than 1 kg. This is my favorite vegetable, guys. Binda. Lady finger. We planted full farm of it. Full But farm. One hectare of farm. I'm telling them, like, we will tell them the cost of living here in India so they have an idea how much we are spending every month. Look, our vegetable This is lady free. finger right now is costliest in market. How much? 20 peso per kg. This is costly Costliest. right now. When in the winter and monsoon season, Very cheap. This is very cheap. 7 peso per kg. Now it's 20. Imagine, we are getting it for free. Yeah, 7 peso per. No, if you want to buy it, 7 peso per kg. Then potato, even right now 10 peso per kg. 10 peso, right? And it's already summer, mostly season. So this is the only vegetable we are buying actually, guys. Potato. Yeah, We that's are the only only buying thing we potato. buy. And we are only buying 100. All the other vegetable, they just grow around the area and they just help each other. Like if we planted lady finger, we will give it to someone else, and then they will give whatever they planted. This is 10 peso per 10 kilo. peso per kilo. So if you wanted to buy In Philippines, 90 peso per per kg. kilo, yes. 10 peso. 10 peso per kilo, guys. So if you wanted to go and survive for the next, how many kilo of potato we need to survive in a month? In a month, 10. In a month, not even 10. 10 I think. Mommy, Ali, महीने एक के महीना किलो किलो बता किलो 3 kilo. 4 किलो जो है 4 kilo. 40 pesos. So 40 pesos. we are costing 40 pesos for the vegetable, guys. For the vegetable for the whole month. No, if you want to buy other vegetable, it will be around 100 to And for our gas, how much we are paying for the gas? no, actually for the gas we don't pay anything because we are only using right? Electric. And for the electricity is free for us, right? So electricity is free, but before, if you're, we'll discuss later. Okay, before if you want to pay for the gas, it's a 500 peso. No, not 500, 400 peso. 400 peso for the gas. 400 peso for the gas. Okay. And then the electricity, how much is our electricity before? Before 15,000 rupees. But it's summer. Summer. Because we But turn on regular. 3 aircon and then one big refrigerator, washing machine. But regular. So many. Regular 4,000. 4,000 rupee. 4,000 rupees. Oh, Per 2 months. 2,500 peso. 2 months. Not every month. Every month around 1,500 peso. Okay. And for the rent, if in case we don't have the house,
usual rent is? How it depend on area? No, in our area, 7,000. No. 1,000 peso. In our area for Yes. the rent? Yeah, 2,500 rupee So that's it, guys. for one house. So the food only 60 peso. Obviously, if you will live simple life, you will also... Yes, in village area. Oo. Not everywhere. But we are also having a different expenses like gasoline. Yeah, gas. That's the only thing which is costly in India. Because Gasoline. we have car, we always drive around Yeah, using gasoline car. is costly. But if you guys don't use car, But electricity, we have solar panels, so it's free. show them the solar panel and the gas and the water. For the water. Our water tank. In Philippines, we pay water. Yeah, in here it's free. Show them the solar panel and water tank. Guys, that's the solar panel for us. It produces electricity, and then we use this electricity for house. And then whatever leftover electricity that we don't use, that can be sold to government, and then government pay for that electricity to us. So it's another extra income if you have this solar panel. And then for the water, we have this big tank, and then the water in the early morning came from the government, which is free. Village pay for the water, and then we just fill the water up here, and then everyone have that tank. See, that's it. So it's actually free also. Here if you see, everyone have solar panel. Most of the people have solar panel, and who don't have, they already apply for solar panel. So all the electricity are mostly free, and other electricity they sell it to government. This one, and then if you go that side, and that one, that there is two. So most of the people have solar panel in here. Kung nakaligo na ako, guys, and very busy na yung mga tao. Ayan, under construction yung sa likod ng bahay, sa harapan ng bahay namin. So kung meron kayong mga naririnig na nagpupukpuk po, pagpasensyahan nyo na. Ganyan po talaga yung background natin araw-araw. So, meron din ako nakita mga comments na hindi daw nila naiintindihan kapag si Milan yung nag-e-explain kasi nga nag-i-English si Milan. So, i-explain ko po sa inyo sa Tagalog para sa mga gusto pong magpa-explain ng Tagalog. So, yung sinabi po namin kanina is yung cost of living namin dito sa India. Pero, iba yung cost of living namin dito sa India. Kasi it's considered na medyo magastos na kami. Kasi maghapon nga kaming naka-aircon. Parang hindi siya yung typical. Yung parang hindi siya yung minimum na talaga. So, para sa mga gustong makaalam kung ano nga ba yung cost of living ni na Sonalmaci, sasabihin ko sa inyo. Kasi dito sa India, guys, sobrang laki and sobrang daming tao. So, merong mga kultura sila dito na sinusunod like the caste system. So, dahil doon, parang merong pagkakahati-hati yung mga tao, lalo na yung mga nagpa-follow ng Hinduism. So, merong mga upper class, merong mga lower caste, and pinapabura ng mga gobyerno ng India, yung mga lower caste, especially sa mga pagkain. So, ang daming benefits ng mga nasa caste ni Sonalmaci. So, isa sa mga benefits, pag nasa lower caste ka, or nasa socio-economic, may tawag sila dun parang sa mababang lipunan ka, meron silang napakadaming benefits, especially sa pagkain, sa healthcare, and everything. So, sa pagkain, nabanggit sa akin ni Milan na merong special na mga tindahan dito kung saan sinusuplayan ng gobyerno. And yung gobyerno, nagsusupply siya ng bigas, oil, wheat grains, flour, mga chickpea, ganyan. Yung mga normal na kinakain ng mga tao. So, meron silang tinatawag dito na ration card. So, kapag meron kang ration card, guys, meron kang benefit na wala yung mga upper caste. So, si Sonalmaci, meron siyang ration card na yon, guys. And nakakatulong talaga yon sa pang-araw-araw na pamumuhay nila. Kasi, imagine ninyo, kung bibili ka ng rice dito sa India, with that ration card, punta ka lang dun sa specific na tindahan na tinalaga ng government. Every barangay merong specific na tindahan kung saan yung mga locals doon kukuha ng mga groceries nila and mga kakailanganin nila. And imagine niyo, guys, para sa 1 kilo ng bigas, nagkakahalaga lang po ito ng 5 rupees o 2.5 pesos. So, para sa rice nila, 5 rupees, 2.5 pesos.
Para sa wheat grains, nagkakahalaga po ito ng 4 rupees o nasa 2 piso. Pasensya na sa conversion, pero ganun lang, 3 piso or 2 piso, yun lang po yung per kilo. So, yung mga tao dito, kumakain sila ng flour palagi, yung rotli, ganun, and rice. Yun yung pangalawang, yung mga pangunahin na kinakain nila dito. And mostly ng mga tao dito vegetarian. So, yung oil, basta yung mga binibenta doon, guys, sobrang baba ng presyo. Hindi lalagpas ng 10 piso kapag bumili ka ng 1 kilong oil, pag bumili ka ng dal, 2 piso lang, kapag bumili ka ng wheat grains, 2 piso, pag bumili ka ng rice, 3 piso. So, mabubuhay ka na kung nasa mababang parte ka ng lipunan. Kung meron kang 20 pesos, mabubuhay ka na. Meron ka ng pangluto, meron ka ng oil, meron ka ng kanin, meron ka ng dal, lentils, meron ka ng flour. So, 20 pesos, mabubuhay ka na. Yun yung sabi sa amin ni Sonal Masi. Kasi, kinausap namin siya. Kasi para maintindihan namin ng maayos. Kasi siya yung nakaka-experience. Pero, dito kasi, iba kasi yung sitwasyon namin sa sitwasyon niya. So, meron siyang mga advantage na wala kami. Gaya nga nung kanin. And meron kaming mga preference na hindi naman nila gusto, kagaya ng kanin namin. Yung kanin namin na gusto, medyo pihikan kasi yung father-in-law ko at si Milan. Per kilo ng kanin namin, nasa mga 150 kada kilo. So, ganun ba? It depends sa life na gusto mong sundin. It depends sa lifestyle mo. Ganun. Pero, kung normal na tao ka lang, guys, and wala kang pihikan, hindi ka mapili, tapos nasa mababang parte ka ng lipunan dito, sobrang dami mong advantage na bibigay ng government sa'yo, kagaya na lamang ng pangkain mo. So, sa mga nagtatanong kung kakasya ba daw yung 1,000 rupees per month na sahod ni Sonal Masi sa pagiging house helper dito, hindi lang po kasi 1,000 rupees per month yung sweldo ni Sonal Masi, guys. Yung 1,000 na yon, extra lang yon kasi imbis na magtrabaho siya sa bukid, pinapaglinis siya ni Mommy dito sa bahay. Para kahit papaano, makatulong siya sa amin and matulungan niya si Mommy sa paglilinis. Tapos, pagkatapos ng magtatrabaho niya ng 1 oras, tsaka siya pupunta sa farm nun. And mayroon na naman siyang another na sweldo for working daily. And gustong-gusto nga nilang nagtatrabaho dito sa amin. Kasi pag nagtatrabaho sila dito sa amin, yung trabaho nila, automatic nasa farm namin sila magtatrabaho. Every day, meron silang trabaho. And 2 silang magtatrabaho. So, 200, bali magiging 400 pesos per day yon, guys. O, 400 times 30 mo. 30 days silang nagtatrabaho. 400 pesos times 30 days. 2 na sila ng asawa niya. Tapos, meron ka pang extra na 1,000 na binibigay namin kasi imbes na naglilinis siya dito sa bahay. Gets nyo ba? So, wag kayong magagalit kung 1,000 lang yun. Kasi, totoo niyan, guys. Yung mga nagtatrabaho na 1,000 rupees per day, hindi lang naman kasi isang bahay yung pinupuntahan nila. Actually, mas malaki pa nga yung kinikita nila kumpara sa mga nagtatrabaho sa mga companies. Kasi, may kakilala nga ako, hindi ko nababanggitin kung sino. Manager siya sa isang company, factory. Na kumikita siya ng 6,000 kada buwan. O kung magtatrabaho yung kasambahay sa 6 na bahay, makukuha niya rin yun or 7. Minsan nga daw hindi man 6. So, 10 pa nga yung napagkakasya nila kasi kailangan lang nilang pumili ng kailangan gawin na trabaho. Tapos babayaran sila ng 600 to 700 para dun sa specific na trabaho. Kung hindi masyado madami yung hugasin, uwi na sila nun and magpupunta na naman sila nun sa ibang bahay. Lalo na sa city, guys, sobrang laki ng pwede mong kitain, lalo na kung sa mga society and sa mga flats. Sobrang daming naghahanap ng mga kasambahay sa flats. So, meron nga akong mga kakakilalang Pinay. Sinabi niya na napakalaki nga na sinasahod nung kasambahay niya kasi ang dami niyang pinupuntahan and pagkatapos niya nga dun sa bahay niya, pupunta na siya sa ibang mga bahay and meron pang libreng pagkain. So, hindi naman na naaagrabyado yung mga kasambahay, guys, and hindi naaagrabyado si Sonal Masi kasi nagtatrabaho siya sa bukid and meron siyang extra niya na lang yung 1,000
So, ganun siya. So, advantage din sa kanya kasi meron kaming mga bukid. Sa bukid namin, ang dami naming mga tinatanim na mga plants, vegetables. So, kapag meron kaming ani, kukuha lang sila. Hindi na nila kailangan magpaalam pa kasi tinuturing namin sila na parte na ng pamilya namin. So, hindi na nila kailangan pang sabihin sa amin na kukuha sila ng pang-ulam. Dito sa bakuran nga namin, kahit na meron na kaming napakaraming farm dito na tinatanim na mga vegetables, sa bakuran pa din namin may mga vegetables like ladyfinger, merong upo, merong merong talong. So, napakadami na pwede nilang kuhanin anytime. So, hindi na nila kailangan bumili pa ng vegetables. Ang kailangan na lang nilang bilhin yung hindi namin tinatanim like mga patatas, sibuyas, onion, sibuyas, bawang, ganun. So, syempre, hindi namin tinatanim yun. So, kailangan nilang bilhin. And, so, 1 month, I think hindi man sila gumagastos ng 150 pesos sa vegetable. Kasi, kung napapanood niyo yung mga vlog namin dati, kapag namamalengke kami, magdala ka lang ng at least 300 or 500 pesos, guys. Sulit na yung 2 weeks na vegetable mo. Kasi, mga vegetarian yung mga tao dito. So, hindi sila kumakain ng mga meat, guys. Kaya, sobrang daming nasisave. Ang haba na ng video na ito. Pero, sa totoo niyan, guys, kung sasabihin ko yung cost of living namin dito sa India, sa amin ni Milan, mabibigla din kayo kasi guys, meron kaming bahay. Hindi kami nagbabayad ng renta. Meron kaming solar panel. Hindi kami nagbabayad ng kuryente. Meron kaming tangke dito sa bahay ng tubig. Lahat ng buong village hindi nagbabayad ng tubig. Meron kaming gas tank, pero yung normal na bill na binabayaran lang namin is yung minimum para hindi lang maputol yung gas tank namin na linya na pinalagay. Pero, hindi kami gumagamit ng gas tank palagi kasi meron kami yung electric na lutuan. So, libre lang din yung electricity sa amin. So, yun yung ginagamit namin, yung electric na lutuan. Yung mga pagkain namin, guys, ng vegetable, yung vegetable na yun, kinukuha lang namin sa farm. Tapos, napapaligiran pa kami ng mga kamag-anak namin na farmers. So, yung mga farmers na kamag-anak namin, nagbibigay din sila ng mga pagkain and mga vegetables na inani nila. So, meron silang ani, magbibigay sila sa amin. Yung mga prutas, mga pakwan, banana, papaya, meron silang ani, bibigyan nila kami. Pag meron kaming ani, magbibigay kami sa kanila. So, yung pagkain din namin na vegetables, wala kaming binabayaran. Sabi ko nga sa inyo, binibili lang namin. Since hindi kami kumakain ng onion and garlic dito sa bahay, hindi kami bumibili. Patatas lang yung binibili namin. So, yung patatas na yun, siguro nasa 3 kilo lang yung binibili. And sa kada kilo, 10 piso lang kada kilo. So, imagine nyo, sabihin mo ng 100 pesos per month. Pero, syempre, dahil buntis ako, kailangan kong pumunta ng nakasasakyan. Iba yung presyo ng gasoline. So, siguro, mga sa gasoline namin, nasa 3,000 kada buwan, ganun. Pero kung hindi ka gumagamit ng mga sasakyan, and sa bahay ka lang for the whole month, talagang makakatipid ka dito sa India. Hindi tulad sa Philippines, dun sa bahay namin. Sobrang daming gastos. Kuryente, pagkain, tapos kumakain pa ng karne yung mga tao doon. So, mahal talaga yung cost of living sa Pilipinas kumpara sa India. So, yung mga tao dito, ang dami nilang mga pera. Nakaka-save talaga sila. Pambili ng mga investments, mga alahas, ginto-ginto. Kasi yung pamumuhay, very, very cheap lang. So, ayun, I hope meron kayong natutunan sa video na ito. And napakahaba na ng pagsasalita ako. Pero sana naliwanagan kayo. Mas magandang mamuhay dito sa India, guys, kung magsasave kayo. Kasi sa India, sa Philippines, hindi ko mapagkakaila na sobrang mahal ng cost of living ngayon sa Philippines. Kahit yung minimum wage, wala silang nasusobra. Pero sa case ng Sonal Masi, meron silang nasusobra. Kaya lang, nahahaluan lang ng bisyo ng asawa niya. Kasi kung madalas kayo nanonood sa mga vlogs namin, lagi po kasing umiinom yung asawa niya. And imbis na nakaka-save sila, nakukuha dun sa bisyo. So, kapag nagbibigay kami kay Sonal Masi, pasikreto lang. And nanonood din kasi yung asawa niya. Pag pinakita namin, baka kuhanin. Tapos yung mga gamit-gamit, yung mga
grocery. Yun na lang yung binibigay namin. And hindi rin naman kasi ako masyado nakakapag-vlog ngayon, guys. Hindi ako nakakapunta sa bahay nila. And hindi naman lahat ng ginagawa namin, binivideohan namin. Nakikita nyo lang po yung 10 to 20 minutes ng buhay namin. Yung maghapon, hindi. So, meron kami mga ginagawa dito na hindi nyo rin nakikita kasi hindi namin nabivideohan. Eh, hindi na namin binivideo. So, ayun. Sobrang dami ding i-consider kasi dapat dito sa pagtira sa India, guys. Kasi meron kang society na kinabibilangan. Meron kang grupo na kailangang sundin, mga rules. So, isa din yun sa mga dapat namin i-consider. So, ayun guys. I hope meron kayong natutunan sa vlog na ito. And if meron kayong mga tanong and nako-confuse kayo, comment ka lang kayo sa baba and sasagutin natin yan.